What's up, Coffee Coders? Nandito na tayo sa last part ng ating CSS course which tackles about CSS grids, concepts, and implementation. So, na-discuss na natin yung display flex. We will go to the counterpart of display flex which is the CSS grid. So, malaman natin kung paano nga ba siya nagbibehave sa isang HTML page or sa ating web page. So, let's start. CSS Grid is a powerful layout system that provides a two-dimensional grid-based approach to web design. It allows precise control over both rows and columns, making it ideal for complex layouts. So ito, counterpart lang naman siya or alternative approach kung gusto mo makapag-create ng isang dynamic at flexible layout ng iyong web page, yung paggamit ng CSS grids. And then meron siyang, kinocompose siya ng iba't ibang concepts sa HTML. So, ano-ano nga ba yung mga concepts na yun? So, meron siyang 6 na CSS grid concepts. Number 1, yung grid container. The parent element where the grid is defined using display grid or display inline grid. So, dito, kung sa display flex, ang tawag ay container lang or flex container. Dito sa grid, ang tawag naman sa kanya is grid container. Okay? So, yung child elements, pagdating sa CSS grid, ang tawag sa kanya ay grid items. So, the child elements inside the grid container. And then grid lines, the dividing lines between rows and columns. Grid tracks, the space between two grid lines, rows or columns. And then grid cells, a single unit within the grid formed by an intersection of rows and columns. So, isa yung parang box, yung grid cells, na composed of rows and columns or yung intersection between those two. And then the grid areas are rectangular group of grid cells. So grid cells plus grid cells is equals to grid area. So let's start. Paano nga ba ito nangyayari sa ating web page? Okay, so gumawa naman ako ng another file for our part or next part ng ating CSS course. And then, tatalakayin natin dito kung paano nga ba siya nangyayari. Paano siya nagbe-behave sa isang web page. So, una natin gagawin, alright, let's take a look in this example. So, explain ko kung paano nga ba or ano mga values na nakikita nyo dito pati yung properties. So, yung una, syempre, para makagamit tayo ng CSS grid properties and values, nagamit tayo syempre ng display grid. Given na yun. And then, itong pangalawang bago nating nakikita, yung grid template columns. So, dito sa grid template columns, pwede kang maglagay as much as the count of your elements or child elements. So, ito, dinedefine mo lang dito kung ilan or gaano kalalaki yung mga kakainin na space nung iyong sub-elements or mga child elements mo kung tawagin. And then, sa grid template rows, kung gaano kalalaki naman yung kakainin na height ng bawat isang row. Alright? So, yun yung definition ng grid template columns saka grid template rows. So, dito, meron tayo ditong tatlo. Kaya, pwede tayo maglagay hanggang tatlo. So, sa grid template rows, pwede rin maglagay ng kahit ilan. Let's say, pwede nating lagyan to dahil pwede rin namang dumami tong mga rows natin. Alright? So, yun yung explanation ng grid template columns and grid template rows pagdating sa values. And then, meron din tinatawag na bagong unit na which is FR. So, yung FR na tinatawag or fractional unit, yan yung kakainin na space ng iyong element or ng child element mo sa kabuuan na dinified mong width sa iyong parent element. Okay, let's say meron kang 200 px, no? And then, naglagay ka ng, let's say, 100 px dito. Ayan. Tapos, sunod, naglagay ka ng 1fr dito. Then, next one is 2fr. Ibig sabihin, yung first column mo, ang kakainin niya is 100 px. Yung second column, 1 fraction of remaining space. Okay, parang percentage siya. And then yung third column, 2 fraction of remaining space. So, yun yung explanation ng tatlong values na nakikita niyo dito. So, pag nirefresh natin to,
Ayan, sa column 1, meron akong 100px dito. Sa column 2, 1 fraction ng remaining space. And then sa column 3, kaya siya yung pinakamalaki kasi meron akong 2 fraction of remaining space. Alright, so yun yung explanation nila. So, try natin itong baliktarin. Ang ending, mas malaki yung space na kinain ng 2 compared sa 3. So, yun yung fraction unit na tinatawag. Okay? And then, sa gap, syempre, naalala natin, kung naalala natin to, ito yung gap between the elements or child elements sa ating container. And then, ginawa ko lang ng background color para ma-distinguish natin kung gaano kalaki yung kailangan space ng ating container. Alright? So, yun yung paggamit ng display grid sa container. Paano naman kapag ka-child? Pagdating naman sa child, pwede mo i-specify yung kakainin na space bawat child na i-specify mo, right? Alright, so meron tayong dalawang nakikitang bagong property dito, si grid column at si grid row. Ang explanation natin dyan, yung 1/3 na nakikita nyo, yung kung gaano kalaking space yung kakainin niya sa columns and then sa row. So kung papansin nyo, 1/3, ibig sabihin from column 1 to column 3, yun yung sasakupin niyang space pagdating sa first element na gumagamit ng element class. And then sa row, ganun din. From row 1 to row 3, yun yung kakainin niyang space. And then sa grid column naman, na second child, ganun din. From span 1 to span 3. Tapos, ganun din sa row and so on and so forth. Kaya ang itsura niyan sa ating HTML element, refresh. So kung nakikita nyo, nag-span from column 1 to column 3. Yung 1, nag-span ng tatlo din sa row sa column 1 to column 3, yung 2, then ganun din sa 3. Alright? So, yun yung explanation ng grid column and grid row. Next one. So, yun yung basics ng CSS grid. Pero, para mas ma-visualize natin, maglalagay ako ng isang example dito kung paano siya mag-behave as a fully functional web page. Okay. So, meron ako ditong bagong layout or bagong HTML class and elements sa aking web page na merong advanced features. Alright, so kung nakikita nyo dito, merong unusual na behavior or unusual value yung aking grid template areas. So merong mga nakadefine na header, sidebar, main, footer, and footer. So itong mga nakikita nyong wordings ito, yan ay class na gagamitin or kung meron kang specific na class na merong sariling custom style or sariling properties and elements, yun yung nakadefine dito sa iyong grid template areas. Ang kailangan mo lang is tawagin yung ginamit na wording dito or class as grid area. Alright? Para mangyari is nagre-reference ka ng isang grid area using grid template areas. And then yung grid template areas, parang kinocall mo as template yung isang class para magamit sa iyong HTML web page. And then ang kinalabasan niya is ganito. Alright, so meron akong header sa taas, meron akong sidebar sa gilid, main content sa kabila, tapos footer sa baba. So yun yung implementation or interpretation and full usage ng paggamit ng
CSS grid layout. So marami akong na-discuss na bagong properties and I hope na hindi man extensive yung naging discussion ma-apply nyo or ma-explore nyo aside sa paggamit ng DisplayFlex. It's all about preference naman pagdating sa CSS grid or CSS DisplayFlex or Flexbox layout ng inyong webpage. Alright? So tapos na tayo sa ating part 6 CSS course. Dako na tayo sa part 7